So magandang araw mga ka-aqua. So narito na naman tayo ngayon sa panibagong episode natin at tayo ay narito pa rin sa Freshwater Aquaculture Center at kasama ko ngayon si Sir Algenbert. So magandang umaga Sir Algenbert. So magpakilala ka naman sa ating mga viewers. Good morning po, ako po si Algenbert Santos, Project Technical Assistant ni Sir Carl. So si Sir Algenbert actually siya ang in charge sa distribution ng ating tilapia fingerling sa ating mga accredited hatchery operators. At ang pag-uusapan natin sa ngayon is about kung paano mag-produce ng tilapia fingerling sa Hapa Base. Sa pond-based system na ibahagi nakaraan ng ating resource person si Sir Eddie Boy na kung saan may mga criteria sa pagsiselect ng fish pond. I think sa selection ng fish pond parehas lang din yan, ano? So katulad ng selection ng fish pond na dapat source ng tubig, okay? Quality ng lupa, napaka-importante yan. Pero ang isang unique feature dito sa atin is kung papansin natin yung mga breeders natin nasa hapa, sir, ano? Yes, sir. O, kung makita, gaano ba kalaki yung mga hapa net natin dito? Ang karaniwan po ay ang size po ng hapa natin ay 2.5 by 6. Usually 2.5 by 6. Kung multiply natin to, ang area nito nasa around 15 square meter. Pero kung makita natin dito, nasa around siguro, ano ba to? 2 by 2 to 3 by 3. So 3 by 3. So depende sa mga fish farmer kung gusto nilang mas maliit o mas malaki. Mas malaki, medyo mahirap lang i-manage, mahirap iangat, lahat yan. Pag mag-install, so mas manageable ang mas maliliit. At pag may sira, at least yung maliit lang na yun ang i-repair nila. Hindi yung buong hapang malaki. Okay. Ano bang pagkakaiba ng pond-based sa Hapa Base in terms of sa pagpapanak ng tilapia? Sa pond-based kasi na sabi nakaraan na ang cycle nito every 45 days. Okay? Dito ba sa Hapa Base system, meron din bang ganon? Ang collection po natin dito ay nasa 15 to 21 days. Okay, so depende po sa panahon, sir. Yes, so para makakuha nila, di ba usually mag-uumpisa ang sabihin nating bumili ang farmer ng fry or nagbigay tayo sa ating accredited hatchery operator ng fry o fingerlings. Palalakihin muna nila, sir, yan, ano? Yes, sir, opo. Gaano usually nila palalakihin para pwede na nilang sabihin natin magamit? Siguro sa mga nasa 6 to 7 months. Maaga na yung 6 months. Yes. Pero usually karaniwan 7 to 8 months. Okay? Now, sabihin nating 7 to 8 months na sila. Na-fin clip naman na sila. Yung lalaki, mina-mouth clip din natin, di ba? Yes, sir. Oo. Bakit natin mina-mouth clip? Kadahilanan po na aggressive po ang lalaki. Mm-mm. Maaari po niyang kagat-kagatin yung babae. Kaya po nagmamouth. Yes. So kumbaga during mating, kung minsan hindi ready yung babae, pagka kinakit sa gilid, yung napupersa. So nai-stress ang isda kung saan namamatay ang babae. Kaya pag tinanggal ang mouth, ang upper lip niya, ay hindi niya mai-stress ng gusto at masasaktan ng babae. Okay. Sabihin natin na mouth clip na to tsaka fin clip, ipaparis siya, no? Yes, sir. Karaniwan, ano ang sex ratio? Ang sa ganitong size, sir, ng 3x3, ang sex ratio natin, sir, ay 1. So 1 to 3. So yon. So kumbaga isang lalaki, 3 babae. Okay. Ano naman yung stocking rate natin? Ayun po, sa 3x3, sir, meron po tayong 5 lalaki, then 15 Babae. So isa 3x3 na yan, ano? So nasa around 2.2 fish per square meter. Now, halimbawa, katulad nito, naglagay tayo ng 5 lalaki, 15 babae. Okay. Pag pinaris natin, ano susunod na dapat gawin ng farmer? Ayun po, pag ipares po natin, bibilang po tayo ng 15 to 15 to 21 days. Pwede na po tayo mag-collect, depende po yun sa Panahon. Okay, yon. Ano ba ang kinokolekta nyo dito? Kasi sa pond base, ang kinokolekta nila is yung mga swim up fry dito sa gilid ng fish pond, sinusuro nila. Dito ba sa Hapa Base na sistema ninyo? Ano ba ang kinokolekta natin dito? Ayun, sir, nakakolect po kami dito ng fry. Actually, pag sa Hapa Base, mas intensive dito eh. Pwede tayo mangolekta ng, minsan meron kayo nakukolekta, merong egg sa bibig, meron yung embryo na, no? Meron fertilized egg, so meron yung mapipisa na. Pero meron iba ay nasa yolk sac stage. Meron iba naman, swim up fry na. Sa mga viewers natin, it's a matter of decision, no? Kung gusto nating magkolekta ng egg, ano? Iiklian nyo mga 10 days, 12 days, yon. Nasa egg stage pa lang yan.
Ang ganda noon ay i-incubate mo sila sabay-sabay sa isang incubator. Kailangan lang meron kayong AI at kailangan hindi mawawala ng kuryente at tubig. Kasi pagka nawalan ng flow ng tubig doon, mga 1 oras, 2 oras, mamumuti yung mga itlog, mamamatay. Dito, ito naman ay isang simpleng inobasyon lang sa mga walang AI. Maghihintay ka lang ng 3 days, kung halimbawa 10 days. Maghintay ka lang ng 5 days. Itong mga embryo na to, napisa na. Yes, sir. So, ibig sabihin, wala ka ng abala pa sa egg collection, tapos yung minomonitor mo, yung tao minomonitor, tapos hanggang gabi ka lang may siguradong may flow ng tubig, otherwise pag nag-brown out ka lang, may backup ka. So yung mga risk na yon, no? So kumbaga, it's just a matter of extending the days para ma-hatch fully. Okay. Now, punta tayo sa feeding. Karaniwan, gaano kadalas pinapakain sa isang araw? Ang pagpapakain po natin sa breeders ay twice a day. Twice a day. Pero yung isang beses lang din. Oo. Ngayon, ang tanong, para alam ng ating mga manonood, during time na fingerlings ng bagong mga anak, kailangan ba natin busugin ng busugin sila at tumaba at lumaki ang katawan? Hindi naman na po natin kailangan siyang Patabi na patabi, ano? O kasi dito, tulad sa pan base, hindi natin kailangan ng matabang breeder. Siksik. Kasi hindi naman to grow out, no? Kailangan lang natin siyang i-mature, i-maintain para hindi masyadong mataba. Kasi pag masyadong mataba, mahina ang production ng itlog. Yes. Oh. In terms of feeding, balik tayo sa feeding kanina. Ang tanong is, gaano naman karami? May sinasabi silang percentage body weight eh. Yes. So usually, ilang percent ng body weight ang pinapakain nyo dito? 0.5 to 1%. So mga 0.5 to 1% lang, konti lang. Okay? Kasi hindi natin kailangang busugin ng busugin. Okay? Yes. So konti lang talaga. Ngayon, ang guide natin dito, ang isa sa mga tip actually na pwedeng maging basihan natin na meron ng itlog yung babae ay sa pagpapakain. So, halimbawa, dito sa lahat nito, no? Sinalang natin or nakunulektahan natin ngayon. After 2 weeks, makukolektahan naman natin. Makikita natin yung trend ng lakas ng kain. Pag medyo humina, isang indication, posibleng meron siyang in-incubate. Kasi during incubation, yung babae hindi kumakain. Okay? So, lahat naman nag-incubate, hindi kakain yan. Ang kumakain lang yung mga lalaki at saka yung mga wala pang itlog sa bibig. Okay, so yun ang isang indication. Pero huwag niyo isipin na, naku, humina yung isda ko. Naku, yes, at may itlog na. Baka naman pala pangit ang tubig. O baka wala mababa ng oxygen. Baka pala may sakit na. So, kailangan medyo maging proactive din tayo sa behavior ng ating isda. Okay. Ngayon, pagka during course ng breeding na natin, no, gaano ba katagal ang productivity ng breeders? Bago natin ikal. Karaniwan kasi ang sa pond base is mga 2 years, 3 years. Ganun din ba sa apa base? Yan sir, hanggat nangingitlog pa po ang breeders at Yeah. pwede pa po natin. Basta't performing pa rin, hindi bumababa ang production, okay pa rin siya. Ang problema lang sa mas malalaki is yung pag malaki mahirap i-handle. Ayun. So, pero pagka mayat maya kasi kinukolekta natin, nasasanay na rin yung mga isda. Domesticated na rin yan. Pero mas maganda mag-handle yung mas maliliit na breeder. Okay. So, yun. So, kumbaga, ang bentahe dito sa pan base, hindi na natin kailangan i-drain ang fish pan. Yes sir. Lalo na tumataas ang diesel at manpower, matrabaho, kailangan panlasunin, i-prepare ang fish pan, and then dadagdagan ulit na ng tubig, gastos ulit yun. Wala na kung hindi ka gagamit sa tubig sa irigasyon. Ang ganda pa rin ito, kahit na ang tubig mo is galing na irigasyon, kahit na hindi mo na i-filter yung tubig galing irigasyon, okay lang, di ba? Nakahapa naman sila. Ngayon, makawala man sila sa fish pan, marirecover mo kasi may fin clip naman sila. Kung meron man makapasok na wild na tilapia during time na nandito sa fish pan, eh alam mo kung ito ay wild kasi walang fin clip. So, yun. Hindi katulad sa pan base, obligadong kailangan secured yan kasi papasok sa fish pan. Dito, nakahapa naman sila. Okay, so ano pa bang panghuling message mo sa ating mga viewers? Kung gusto po natin mag-upgrade or gumamit po ng technology na Hapa Bay, maganda po ito. Yun nga po, napag-usapan na isang beses na lang po tayong magpapan preparation and mas mataas po ang production dito sa Hapa Bay compared din sa traditional na pan base.
Okay, so maraming salamat Sir Algebert at next time ulit at magiging resource person ka naman namin sa ibang mga topic na ating future. So yun po mga ka-aqua, ito po ang inyong host, Carl Mars Quezon ng Freshwater Aquaculture Center ng Central Luzon. Bumabati na magandang araw sa ating lahat. Kaalaman ay siguradong fact sa pag-aalaga ng